Welcome sa ating panibagong video na naman dito sa ating channel, The Cloud Parent of God. Ang content natin sa video natin ngayon ay ang ika-6 na katotohanan. Man's part in God's redemption. Yung bahagi ng tao sa pagtubos ng Diyos. So dito, makikita natin yung plano at layunin ng Diyos na kailangan nating makita mula sa mga salita ng Diyos. Yung plano ng Diyos para sa pagliligtas sa tao, pagtubos ng tao mula sa kasalanan. So ayon sa salita ng Diyos sa Mark chapter 1 verse 15, ito yung layunin ng Diyos kung paano niya tutubusin ang tao mula sa kasalanan, mula sa kaharian ng kadiliman ay sa Kolosas. So ang Kolosas, ang sabi doon, mula sa kadiliman kukunin ng Diyos ang tao, dadalhin sa kaliwanagan sa kaharian ng kanyang anak. Kaya nga, bago mangyari yon, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Man's part in God's redemption. Man is commanded to repent and obey the gospel. Ang tao ay inuutusan na magsisi at sumunod at makinig sa magandang balita. Ang magandang balita, the gospel is Jesus Christ died for our sin. Jesus Christ shed His blood to cleanse us, para linisin tayo sa ating mga kasalanan at karamihan. Sabi sa Mark chapter 1 verse 15, and seeing the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. So ito ang kaparaanan ng Diyos, ito yung ginagawa ng Diyos. Ang bahagi ng tao sa pagliligtas ng Diyos ay ang tao dapat sumunod, magsisi at sumampalataya. Sabi ito, repent ye and believe the gospel. The gospel is Jesus Christ. Mark 16 verse 15 to 16, ito yung parte ng tao sa pagliligtas ng Diyos na kailangan nating malaman na ang pagliligtas pala ng Diyos, tayo ay mayroong bahagi. Na kapag binaliwala natin ang bahagi natin na dapat nating gawin, dapat nating tanggapin, dapat tayong magsisi, kapag hindi natin ginawa yun, ang tao ay walang bahagi sa pagliligtas ng Diyos. Sabagat ang parte ng tao sa pagliligtas ng Diyos, iniutos ng Diyos, magsisi at sumampalataya sa magandang balita, sa salita ng Diyos. Sabi dito, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Mapapahamak, mapapariwara ang sino mang hindi sumampalataya. Kaya dito, pinapakita ng salita ng Panginoon na may bahagi ang tao. At ito ang katotohanan na dapat nating malaman. Hanggat walang pagsisisi, hanggat wala ang pagtalikod sa kasalanan, hanggat wala ang Panginoong Kristo sa buhay natin, ang tao ay mananatiling nasa kadiliman. So, kung ano yung titingnan dito, sa Marcos, dito inuutos ng Diyos, ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Sinabi sa kaniya, magsiyan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So may kalagit na parusa kapag pinabayaan mo yung pribilehiyo na binigay ng Diyos.
para sa ating katubusan. Lucas 13, ito ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayong magsisi, ay mangamatay lahat sa gayon ding paraan. Sa 5, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayong magsisi, ay mangamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Sabihin, mapapahamak ang tao, sapagkat dito, ipinakita yung dalawang uri ng kamatayan na nangyari sa mga tao sa kapanahunan. Una, yung mga taga-Galilea na ang kanilang mga dugo ay hinalo ni Pilato sa kanilang handog, sa kanilang Diyos-Diyusan. May nagtanong sa Panginoon Jesus na sabi nila, ay yung bang mga namatay na hinalo ni Pilato ang kanilang dugo sa kanilang hain o paghandog, sila ba'y napahamak? Ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi. At malibang kayo yung mga nagsisi, kayo mamamatay din katulad nila. At ang ikalawang bahagi, ito namang natumbahan, yung 18 tao, natumbahan ng turi ng Siloy at nangamatay. Ang sabi dito, inakalabagan niyo na sila ilalong sa larin kasi lahat ng taong nananahan sa Jerusalem. Sinasabi ko sa inyo, hindi dapat malibang kayo yung mga nagsisi, ay mangamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So dito pinagkikita na napakalaga yung pagsisisi. So dito, ipinapakita ng ating Panginoon Diyos na kailangan mong walaman yung dapat mong gawin para ka matubos ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos, matubos ng lahat ng tao. Pero ang tanong, gusto mo ba? Gusto mo bang matubos ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa? Ngayon, kailangan natin sumampalataya sa magandang balita. Sumampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit ayon sa Acts 4:12 na sukat ikaligtas ng mga tao kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. So dito makikita natin na man has a part in your birth, salvation, the continuation of Christian life, works and conformity to the gospel. Ang ibig sabihin, ang tao ay mayroong parte para sa bagong kapanganakan, sa kaligtasan, upang magpatuloy sa buhay Kristiyano na gumagawa at umaayon sa magandang balita. Dito makikita natin ang buhay natin ay binubuo ng mga pangyayari. At kung hindi tayo aware sa mga bagay ng Diyos, dahil siguro busy tayo sa buhay na ito, busy sa trabaho, busy sa kasiyahan, busy sa kalayawan, busy sa pagsasaya sa buhay na ito, ang kumain, uminom at magsaya, sapagkat bukas mamamatay. Dito pinakita na ang tao ay mayroong parte para sa bagong kapanganakan na magdadala ng kaligtasan at magpapatuloy sa Kristiyanong pamumuhay na gumagawa at sumasang-ayon sa magandang balita. Kolosas, dito natin makikita. Colossus chapter 2. Colossus 2 verse 6 to 7. Sabi, kung paano nga inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at nakatayo sa Kanya at matibay na sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. So dito, kung paano daw si Jesus Christ natin tinanggap, ay magsilakad tayong ganun ayon sa lakad ni Jesus. Si Jesus lumakad na meron siyang ugnayan sa Diyos Ama. Si Jesus nagpakilala bilang siya ay anak,
anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, siya ay Diyos na nagbibigay buhay sa mga tao. Kung magbabasa kayo mula sa Mateo hanggang sa Mateo, Marcos, Lucas at saka Juan, 3 bangkay ng namatay na tao ang ibinalik ng Diyos ng buhay. Ibinalik ng Panginoong Hesus ang buhay ng mga taong namatay. Yung anak na babae ni Jairus at yung binatang lalaki sa Nain at si Lazarus sa John chapter 11. Dito nagpapakita na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos at siya man din ay Diyos. So dito makikita natin na kinakailangan natin sa 2 Pedro, makita natin yung ano yung dapat nating gawin para tayo matubos. Sapagkat meron tayong bahagi, kaya nga, man's part and redemption. Parte ng tao, parte na para sa atin dapat natin gawin sa sino mang nagnanais iligtas ng Diyos. Ano at saan paraan ililigtas ng Diyos ang tao? Una, sa isang tiyak na kapamakan. Sapagkat ang nilikha ng Diyos ang tao, ang plano ng Diyos ay ang tao mabuhay sa walang hanggang buhay. Nataglay ng tao yung tinatawag na eternal authority, eternal dominion. Yung pamahalaan, ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit, saan napunta ang kapangyarihan yun na paniwala at naibigay kay Satanas? So dito makikita natin sa 1 Pedro, 2 Pedro chapter 1 verse 4 to 10. At dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at pinapakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukan na sa sandibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito, sa pagdaragdag ng ganang inyong buong sikap, ay pamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan. At ang kagalingan ay ang kaalaman, at ang kaalaman ay ang pagpipigil, at ang pagpipigil ay ang pagtitiis, at ang pagtitiis ay ang kabanalan. At ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid at ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay nito at sumasagana ay hindi kayo mapapabayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung walang mga bagay nito ay bulag, na nakakita lamang at ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis sa kaniyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag sa pagkahirang sa inyo, sapagkat yung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. So ito yung buhay na dapat ipamuhay ng tao. Ito yung buhay na dapat na hinihingi ng Diyos na maging parte natin. Kung titingnan natin ngayon, kung gumala ka, halos kanto-kanto may simbahan. Pero pagmasdan natin ang Pilipinas, pagmasdan natin ang ating bansa, kabi-kabila, ang daming bangag. Dahil bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil ang gawa ng kasamaan, maraming mapapahamak. So dito makikita natin na kinakailangan nating maunawaan na ang tao ay mayroong bahagi sa pagliligtas ng Diyos. Pag sinabing bahagi, parte natin na gawin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi niya ililigtas ang mga hindi nagnanais ng kaligtasan. Nang naparito siya, ang ating Panginoon Hesus, ang una niyang pangunahin, layunin sa pagparito ay para tubusin ang
mga Hudyo mula sa kasalanan sa kautusan ng kanilang Diyos. Ngunit ang plano ng Ama ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil din naman, na ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa cross. Dumating ang kaligtasan ng biyaya sa mga Hintil. So dito makikita natin na ang Diyos ay may banal na plano at layunin, at kinakailangan nating makita yung katotohanan nito na ang bawat isa kinakailangan lumapit sa Panginoon sa Kristo. Anong sabi ng Panginoon sa Juan 6, John 6:37? Ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kapag hindi ka lumapit sa Panginoong Hesus, malayo ka sa Diyos. Dahil ang dapat natin gawin para tayo tubusin ng Diyos, kinakailangan natin lumapit sa ating Panginoong sa Kristo. Kailangan natin sumampalataya sa Kanya. Kailangan natin ipamuhay ang Kristiyanong pamumuhay na tumalikod sa gawa ng kadiliman. Ang katotohanan, hindi natin may tatanggi na ang Pilipinas ay kasalukuyan nasa spiritual darkness hovering over the country. Titingnan natin ang nagbibigay liwanag sa ating bansa ay ang mga batas na nagpapabuti sa bawat mamamayan sa pamamahala ng mabuting tagapamahala. Ngunit kung ang tagapamahala, halimbawa sa ating presidente, halimbawa sa ating mga senador, halimbawa sa ating mga congressman, kapag sila ang kanilang hangarin ay ang hangarin ng dyablo, ano ang mangyayari sa mga Pilipino? Kaya nga dito, kinakailangan natin hanapin natin ang Diyos. Ang Diyos ay kaliwanagan. Sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah, darating ang pusikit na kadiliman. So makikita natin, gobyerno laban sa gobyerno, gobyerno sa gobyerno naglalaban, nagtatalo. Tungkol saan? Sa kapangyarihan at kayamanan. Ngunit tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Sa Lucas chapter 12 verse 15, simula sa 13 hanggang 15, sinabi sa kanya isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Habang ang Panginoon sa Kristo ay nangangaral, nagtuturo sa mga tao, may isang lalaki lumapit. At ang lalaking ito, ang problema niya, ang kanyang kapatid ay sakim. Lahat ng mana mula sa kanyang mga magulang, yaman at mga ari-arian, gusto niyang suluhin. Nang nakita niya ang Panginoon Diyos, sinabi niya, Panginoon Diyos, baka pwede mang ito iutos sa kapatid ko na bahaginan ako ng mana. Sabi ng Panginoon Diyos, datapot sinabi sa kanya ng lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Dito pinapakita ng ating Panginoon Diyos. Ano ba ang ating pinagkakabalahan? Tungkol ba sa kasaganaan ng mga bagay sa mundong ito? Sinasabi ng salita ng Diyos, hindi. Yan ang buhay. Ang buhay ninanda ng Diyos para sa atin
ay ang mabuhay na walang hanggan sa piling niya. Aalisin niya ang kasalanan sapagat ang kasalanan ang nagdadala sa kamatayan. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is everlasting Christ through Jesus Christ. Kaya nga, napakahalaga na ating malaman na meron pala tayong parte. Ang parte ng tao na dapat niyang gampanan, dapat niyang gawin sa katubusan ng kanyang buhay. Mula nang una, siya si iba, na-enjoy nila sa saglit nga panahon ang buhay at ang kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dumating ang pagsubok, dumating ang manunukso, at sila'y sumuko at tinalikuran ng Diyos, tinanggap ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At ang tao ngayon ay dumadanas ng kamatayan at kasalanan. Kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. So dito, makikita natin na ang Diyos nais niya tayong tubusin. Nais niya tayong tubusin. Nais niya ipahayag sa atin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang plano at layunin, yung kanyang pag-ibig. Kaya nga, sa oras nito, kaibigan, ano ang pinagkakabalahan mo sa buhay nito? Nalaman mo na ba ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos? Nalaman mo na ba kung anong dapat mong gawin para iligtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan? Ang Panginoon Sus, ang susi ay lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya, sampalatayanan natin siya, at alamin natin kung anong kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaibigan, kung ang video ito ay naging pagpapala sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung ikaw ay may komento, just comment, like, and share. Salamat sa pag-subscribe. Sa Diyos ang papuri.